Balikan po natin yung balita tungkol sa hazing. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng recording ng tawag sa Emergency 117. Tawag na humihingi ng saklolo para kay Julio Servando. Ayon sa mga espesyalista, posibleng nasagip ang buhay ni Servando kung napaaga lang yung tawag na yan. Eto't pakinggan po natin, nakatutok si John Consulta. It's to Tibo. Sa kuwang ito ng CCTV sa One Archer's Place, makikita ang hindi makagulapay na biktima ng hazing na si Julio Servando. Hila-hila siya sa sahig ng dalawang lalaki paglabas sa elevator sa 29th floor ng kondo. Ang oras sa CCTV, alas 9:34 ng gabi. 117, what is your emergency? Sa kwento ng Emergency 117 operator na si Delia Matias Niepres, alas 10:16 na ng gabi nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang caller na nasa One Archer's Place. Sa boses niya medyo gumagaralgal pero hindi naman siya masyadong nararatel talaga. Medyo relax pa naman. So, naibigay naman niya lahat yung buong detalye. Sa unang bahagi ng recorded conversation ng tawag, sinabi agad ng caller na kailangan nila ng ambulansya para sa kanilang kaibigan na kanilang dinala sa naturang kondo dahil di na raw ito magising matapos ang kanila umunong inuman. 117 at your emergency. Hello? Hello, yes? Apo. Yes, hello? Yes, sir. We need an ambulance right now. 2907, 29th floor. Oo, anong condominium yan? Archers. Archers condominium. Ano pong meron dyan, sir? Ewan ko kasi nakasalubong lang lang siya amin siya na lasing. So pinalungan na lang namin siya kasi kaibigan namin siya. Ngayon hindi siya gumagalaw kahit anong gawin namin, nakilata lang siya dyan. Ano po yung pasyente, babae, lalaki? Male. Hold po kayo, sir. Huwag niyo pong ibaba yung line. Sandali lang. Tawag po tayo ng ambulance sa Red Cross. Sa ikalawang bahagi ng usapan, tinawagan ng Emergency 117 ang Red Cross at nag-teleconference o isinali sa kanilang usapan ng caller para marespondihan ang hiling na ambulansya ng caller para sa kanyang kaibigan. Dito na lumabas ang ilang detalye tulad ng mga hakbang na ginawa para magising ang biktima at pangalan ng caller na nagpakilalang si John Paul Janraval. Anong pangalan niya, sir? John Paul Chandraval. Mr. John Paul? Mr. John... Sir, nasa kabilang line na yung taga-Red Cross ng Manila. Pakikausap na lang po. Okay. Hello po. Good evening. Manila Chapter Red Cross po. Yung friends ko namin dito, bigla na nung bumagsak. Nakasama namin sa kanina sa inuman. Tapos nakita ulit namin siya, hindi siya nakalakad. So dinala ko siya dito sa kondo ko. Ngayon, parang kahit anong gawin namin, hindi siya gumagising, sinampal na namin, binuhusan namin ng tubig. Ayaw niya gumising. Paniwala ng ilang mga eksperto, kung napaaga lamang daw ang tawag sa Patrol 117, ay posibleng inabutan pa ng buhay ang biktima at naisalba ang kanyang buhay. Ayon sa mga espesyalista, ang labis na pambubugbog ay nagiging dahilan para mamatay ang mga kalamnan o muscles ng katawan. Oras na mangyari yon, nagre-release umano ito ng mga toxin na kung tawagin ay myoglobin. Naiipon yung mga toxin sa katawan, hindi na napifilter ng kidney, nagkakaroon ng, after the kidney injury, nagkakaroon ng kidney failure. Pwede mabuhay yung tao na yun eh. Kung di lang nagdalawang isip na tawag sa amin. Bawat segundo dyan importante. Pwede natin masalba yung isang buhay. Kaya huwag kayong magdadalawang isip na tumawag sa 117. Ayon sa 117, mahalaga ang bawat segundong dumadaan sa panahon ng emergency. Kaya importante na alam ng caller ang mga dapat sabihin kapag tatawag sa 117. Importante, sabihin mo lang klaro kung ano emergency mo, huwag ka mararatel. Sabihin nyo kung anong address nyo, complete address. Kung pwede maibigay nyo hanggang barangay and nearest corner, mga palatandaan na para mapuntahan kayo kaagad ng responde ng 117. John Consulta, nakatutok, 24 oras.